Ang kasaysayan ng Pilipinas ay hindi lang koleksyon ng petsa, pangalan at digmaan. Ito ay buhay na patunay ng pakikibaka ng isang bayan. Bayan na paulit-ulit na sinubok, ngunit hindi kailanman tuluyang sumuko. Sa bawat henerasyon, may mga Pilipinong tumindig kahit nanginginig, lumaban kahit walang sandata, at naniwala kahit tila wala ng pag-asa. Ang mga pangyayaring tatalakayin natin ngayon ay hindi lamang mahahalagang kabanata ng kasaysayan. Ito ang mga sandaling tuluyang binago ang takbo ng ating bansa. May mga panahong tayo'y sinakop, may mga panahong tayo'y niloko, may mga panahong tayo mismo ang nagkanulo sa sarili. Ngunit sa kabila ng lahat, nariyan ang katotohanang hindi mabubura ng panahon. Ang Pilipino ay marunong lumaban. Ang Pilipino ay marunong bumangon. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 10 pinakamalalaking historical event sa Pilipinas. Kaya mga ka-amazing, simulan na natin. Number 10, pagdating ni Ferdinand Magellan, taong 1521. Noong March 16, 1521, isang pangyayaring tila maliit lamang noon ang tuluyang nagbukas ng pinto sa pinakamahabang yugto ng pananakop sa kasaysayan ng Pilipinas. Isang armada ng mga Europeo ang dumaong sa isla ng Homonhon, Samar. Pinamunuan ito ng Portuguese na manlalayag na si Ferdinand Magellan, na naglalayong maghanap ng bagong ruta patungong Asya. Sa unang pagkikita, maayos ang pakikitungo ng mga katutubo. May palitan ng pagkain, regalo at ngiti. Ngunit sa likod ng pakikipagkaibigan, may dala si Magellan na mas mabigat kaysa espada. Ang intensyon ng pananakop at pagpapalaganap ng relihiyon. Nang makarating siya sa Cebu, nakipag-alyansa siya kay Raha Humabon. Ngunit ang pagsuway ng Mactan ang naging simula ng trahedya. Sa labanan sa Mactan, hinarap ni Lapu-Lapu ang isang hukbong Europeo gamit ang tapang at kaalaman sa sariling lupa. At doon, bumagsak si Ferdinand Magellan. Ang pagkamatay niya ay hindi lang pagkatalo ng isang tao. Ito ay unang tagumpay ng Pilipino laban sa dayuhan. Number 9, 333 taon ng pananakop ng Espanya. Noong 1565, opisyal na nagsimula ang kolonyal na pamamahala ng Espanya sa Pilipinas sa pamumuno ni Miguel Lopez de Legazpi. Sa loob ng 333 taon, ang Pilipinas ay naging kolonya ng Espanya. Isa sa pinakamahabang pananakop sa kasaysayan ng mundo. Ipinakilala ang Kristyanismo, sistemang edukasyon, pamahalaang kolonyal, ngunit kapalit nito ang polo y servisyo o sapilitang paggawa, mabigat na buwis, pang-aabuso ng mga praile, diskriminasyon laban sa Indio. Maraming Pilipino ang pinatahimik, pinahirapan, pinatay dahil sa pagnanais ng reforma. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, unti-unting nabuo ang iisang identity, ang pagiging Pilipino. Ang pananakop na ito ang nagturo sa bayan kung paano magtiis at kung kailan lalaban. Number 8, ang pagbitay sa Gumburza, taong 1872. Noong 17 ng Pebrero, taong 1872, isang tahimik ngunit napakabigat na araw sa kasaysayan. 3 paring Pilipino, Mariano Gomez, Jose Burgos at Jacinto Zamora, ang binitay sa Bagong Bayan. Wala silang kasalanan, wala silang hawak na armas. Ginawa silang sakripisyo ng sistema upang takutin ang sinumang mangangahas mag-isip ng pagbabago. Ngunit kabaligtaran ang nangyari. Ang kanilang kamatayan ay gumising sa damdaming makabayan, nagpalakas ng galit laban sa kolonyalismo, naging apoy ng revolusyon. Isang batang Pilipino ang labis na naapektuhan, si Jose Rizal. Ang Gumburza ang naging mitya ng pinakamalalim na pagbabago sa isipan ng kabataan. Number 7, pagkakatatag ng Katipunan, 1892.
Noong ikapito ng Hulyo taong 1892, sa isang lihim na bayan sa Tondo, isinilang ang isang kilosang magpapayanig sa buong kapuluan. Pinamunuan ni Andres Bonifacio. Itinatag ang katipunan at hindi ito samahan ng mayayaman. Ito ay kilusan ng karaniwang manggagawa, magsasaka, maralitang Pilipino. Layunin nito ay ganap na kalayaan sa pamamagitan ng armadong revolusyon. Sa bawat sumpaan, handa silang mamatay para sa bayan. Ito ang kauna-unahang revolusyon na nagmula sa masa, hindi sa elitista. Number 6, Himagsikang Pilipino, 1896. Noong 1896, tuluyang sumiklab ang Rebolusyong Pilipino. Sa sigaw ng Pugadlawin, pinunit ng mga katipunero ang kanilang sedula. Ito ay hindi simpleng papel. Ito ay simbolo ng pang-aalipin. Ang pagkapunit nito ay pagtatakwil sa Espanya. Pahayag ng tapang. Simula ng digmaan, maraming Pilipino ang namatay. Maraming pamilya ang nawasak. Ngunit ito ang unang pagkakataon na ang buong bansa ay sabay-sabay na tumindig. Number 5, Buhay at Kamatayan ni Jose Rizal. Si Jose Rizal ay hindi sundalo. Wala siyang baril, wala siyang hukbo. Ngunit ang kanyang mga salita ay mas nakakatakot kaysa sa anumang armas. Sa Nole Me Tangere at El Filibusterismo, inilantad niya ang kabulukan ng sistema. Dahil dito, siya ay ipinatapon, siya ay binantayan, siya ay pinatahimik. Noong December 30, 1896, siya ay pinaslang sa Bagong Bayan. Ang kanyang kamatayan ang naging mitya ng mas matinding paghihimagsik. Number 4, Pagpapahayag ng Kalayaan, 1898. Noong June 12, 1898, sa Kawit, Cavite, ipinahayag ang kalayaan ng Pilipinas. Iwinagayway ang bandila. Tumugtog ang lupang hinirang. Bagamat hindi agad kinilala ng mundo, ito ang unang pagkakataon na pinamunuan ng Pilipino ang sarili. Number 3, Digmaang Pilipino-Amerikano, 1899. Matapos ang Espanya, napunta ang Pilipinas sa Estados Unidos. Hindi ito tinanggap ng mga Pilipino. Kaya naman sumiklab ang digmaang Pilipino-Amerikano. May mga massacre, panununog ng bayan, pagkamatay ng mga sibilyan. Bagamat natalo sa digmaan, dito nagsimula ang modernong sistema ng edukasyon at pamahalaan. Number 2, Pananakop ng Hapon, 1941 to 1945. Isa sa pinakamadilim na yugto ng kasaysayan. Bataan Death March. Comfort Women, matinding gutom. Ngunit sa gitna ng karahasan, lumaban ang mga gerilyang Pilipino. Dito napatunayan na kahit sa pinakamadilim na oras, hindi namamatay ang tapang ng Pilipino. Number 1, EDSA People Power Revolution, 1986. Noong February 1986, nagtipon ang milyon-milyong Pilipino sa EDSA. Walang baril, walang dahas. Tanging panalangin, tapang at pagkakaisa. Pinatalsik ang diktadurya at muling ibinalik ang demokrasya. Isang rebolusyong hinangaan ng buong mundo. Ang kasaysayan ng Pilipinas ay hindi kwento ng perpektong bayan. Ito ay kwento ng pagkakamali, pagdurusa at pagbangon. At ngayon, ang tanong ay simple, ngunit mabigat. Ano ang magiging papel mo sa susunod na kabanata ng kasaysayan? I-comment lang ang iyong sagot sa comment section sa ibaba ng video na ito.